Nagsampa na ng kaso ang NBI laban kay VP Sara Duterte with charges of sedition at saka grave threat. Ngayon sa video na to, pag-uusapan naman natin kung ano ba talagang ibig sabihin na itong mga kasong to at bakit ba medyo mainit talaga ang posible na mangyari na makulong itong si VP Sara Duterte. Okay, umpisa na natin. Unang-una, ang ginawa ng administrasyon ni Marcos ay binago na nila yung pag-submit ng evidence at yung pagsampa ng kaso laban sa kahit kanino. At dito sa kaso ni VP Sara Duterte, ito ay what we call landmark case. Dahil dito natin makikita kung totoong may ipin na ba ang ating hustisya dito sa Pilipinas. Okay, unang pag-usapan natin, ano ba yung pinagkaiba? Ang pinagkaiba ngayon kumpara sa dati. Dati kasi, probable cause pa lang, pwede ka na magsampa ng kaso. Kahit sino pwede na magsampa ng kaso. At anong problema nun? Pag kahit sino pwede magsampa ng kaso on probable cause, lalong dumadami ang mga bogus na kaso at pwedeng ma-weaponize ang ating batas laban sa kahit kaninong gusto nilang sampahan ng kasong to. Yun yung pinakamalaking problema niya at dahil doon, nagkakaroon tayo ng backlog at na-overwhelm ang ating judicial system. Kaya maraming mga kaso na umaabot ng taon-taon, halos isang dekada, bago nagkakaroon ng kahit na anong resolution. Ngayon, dahil dito sa bagong ginawa ng ating administrasyong Marcos, kailangan mas matibay ang ebidensya na pinapaharap bago magsampa ng kaso. Ang ibig sabihin na to ay what we call the prima facie evidence. At itong ebidensyang to, kailangan iharap muna nila sa prosecutor para ipakita na matibay yung ebidensya. Gaano katibay? Na yung ebidensya na pinakita has to be enough para magkaroon ng high certainty of a conviction. Ibig sabihin no, yung ebidensya ay sobrang tibay. Basically, siguradong mako-convict na yung taong yon. Ngayon, ang ibig sabihin na doon, tumaas na yung threshold to be able to file a case. Kaya hindi na lang kahit sino pwedeng mag-file ng kaso. Mababawasan na yung mga bogus na cases, mababawasan din yung mga pag-weaponize ng ating batas laban sa mga kahit sino man. Hindi lang yon, hindi na ma-overwhelm yung ating judicial system. At para sa ganon, lalong iikli yung mga oras na nabibigay ng ating mga hukom para sa mga kaso para lalong mas mabilis magkaroon ng resolution. At pinangako sa atin ng NBI na itong kaso ni VP Sara ay aabot lang ng total of 90 days. Yun yung prescribed period. Ibig sabihin nun, mga 3 buwan yan. From the time, I assume, na kung kailan final yung kaso o kaya kung kailan nag-umpisa yung kaso mismo sa korte. Kasi ngayon, na na-file na to, titignan na to ng prosecutor. Tapos magkakaroon ng hearing, tapos nun, mag-umpisa na yung mismong trial. Okay, ngayon, tignan natin naman yung sagot ni Sara Duterte regarding dito sa kasong to. Sagot niya ay as expected daw. Alam mo, talaga naman dapat talaga expected niya to eh. Kasi nga naman, pag-isipan mo, yung ginawa niyang pagbabanta sa buhay ng Presidente, First Lady at Speaker of the House ay nasa video. Siya mismo, naka-livestream na binabanggit niya itong pagbabanta niya sa buhay ng ating Presidente, First Lady at Speaker of the House. Ngayon na nga, ang grave threat, pag nagbanta ka sa buhay ng kahit sino man, pwede ka na sampahan ng kaso. Ngayon, ginawa mo pa yan sa buhay ng Presidente? Tapos sasabihin pa ni VP Sara ngayon na hindi daw siya nagbanta sa buhay ng Presidente, First Lady at Speaker of the House. Dinedenay pa niya. Yan ang tawag mong pambubudol at gaslighting. Pinapalabas pa niya na ikaw, tayong lahat, ay nananaginip lang at ini-imagine lang natin to at hindi naman daw to talaga nangyari at wala daw siyang ginawang ganun kahit na nakikita mismo natin on video na ginawa niya yon. Gusto ba niyong paalala ko sa inyo? Sige, pakita nga natin ulit itong video ni Sara Duterte na nagbabanta sa buhay ng Presidente, First Lady at Speaker of the House. Panoorin niyo to. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Kaya mahirap talaga i-deny yan eh. Ano sasabihin niya ngayon? AI yun? Hindi talaga siya yun? Tapos ginawa pa niyang palusot, sabi pa niya, wala daw siyang sinabing assassin. Alam po nyo, pag nag-hire po kayo ng isang tao na pumatay ng isa pang tao, ang tawag po dyan, assassin, hired to kill. Okay? Kaya wag na siyang makipagdebate on semantics. The fact is,
nag-hire siya ng isang tao para pumatay sa ating presidente. At yun ang tawag nating grave threat. Ngayon, ang sabi naman ni Panelo na conditional naman daw yan pag namatay si Sara, kaya lang matutupad ay kung may mangyari kay VP Sara. Alam po nyo, wala pong such thing as conditional or non-conditional. The fact is, a threat is a threat. At pag-isipin mo to, pag may nangyari nga kay VP Sara, namatay bigla, di matutuloy na yung pagpatay sa ating presidente, First Lady at Speaker of the House? Kahit na wala silang kinalaman sa pagkamatay ng ating Vice President? Di ba? So, dahil may bantang ganun, ang pwede mangyari dito kahit kailan, nasa panganib ang buhay ng ating presidente. Dahil anytime, pwedeng may mangyari sa presidente at ang ibig sabihin nun ay merong, ang tawag mo dyan yung parang ongoing threat to his life. Yun. Ngayon, yung kaso naman na hinaharap niya na sedition at grave threat ay bailable. Swerte nga niya bailable. Sa totoo lang, nagtataka nga ako bakit bailable to because I think it should be non-bailable. But then that's up to the courts. Ano naman mangyayari pag na-convict siya? Pag na-convict siya, ang pwedeng sentensya para kay VP Sara is 6 months to life. Ngayon, dito po natin malalaman kung gaano katapang at gaano kalakas ang ating hustisya. Tignan natin nga, kasi ang threat na yan, hindi lang sa buhay ng kahit sino Yan ay threat sa buhay ng ating mga pinuno. Kaya tignan natin. Ako tingin ko, pag makakuha lang yan ng 6 months jail time, wala, pinapabor pa rin siya ibig sabihin nun. O kaya takot ang ating mga hukom kay VP Sara. Next naman, tignan natin to. Ano mangyayari sa kanyang posisyon bilang Vice President? Hindi siya matatanggal bilang Vice President. Vice President pa rin siya, pero convicted na Vice President. At pwede pa rin siyang makulong. Ang hindi ko lang alam at hindi ko maklarify kung makukulong ba siya habang Vice President siya or pagkatapos niya maging Vice President, saka pa lang siya makukulong. Ang pagkaintindi ko is pagkatapos ng kanyang termino bilang Vice Presidente, saka pa lang siya makukulong o pwedeng ma-serve yung kanyang sentence. Ngayon naman, enough ba yung evidence para makonvict si VP Sara? Alam nyo, enough na yon. Yung evidensyang yan, na siya mismo galing sa kanyang sariling bibig. Sinasabi niya na nag-hire siya ng isang assassin para ipatay ang ating presidente, ang ating First Lady at Speaker of the House, ay more than enough evidence galing na mismo sa kanya yun. And it was live-streamed all over the Philippines at ang dami nakanood nun. Kaya sa akin, tingin ko talaga itong pagsampa ng kaso na to ay formality na lang at kailangan talagang gawin ng ating gobyerno. Dahil kung hindi yan si Vice Presidente Sara, sigurado ko sa'yo, nakulong na yan. Naalala nyo yung teacher na nagbanta sa buhay ni former President Duterte? Sabi niya magbabayad daw siya ng 50 million ba yun? Kung sino makakapatay kay former President Duterte. Ano nangyari? Pinuntan siya agad ng NBI, tinakot, napusasan, tapos pinakulong na walang due process. Ang pinagkaiba ng dalawang yun, itong teacher na to, wala namang kaya to Hindi naman to makakapagbayad ng 50 million At alam mong hindi naman seryoso yung pagbanta niya Kumpara dito kay VP Sara, isang tao na makapangyarihan, isang tao na maraming pera, at isang tao na nagpakita na kaya nila gumawa ng ganitong klaseng bagay. Yun ang pinagkaiba. Kaya dapat talaga makikita natin dito kung meron pa bang hustisya sa Pilipinas at malalaman talaga natin dito kung above the law ba itong si VP Sara Duterte at ang mga Duterte. Ito ang pinaka-ultimate test ng ating judicial system natin. At malalaman natin ngayon dito. Pero para sa akin, alam mo, sa ngayon, lahat to salita pa lang. Hindi pa natin alam kung anong mangyayari. But definitely this year, malalaman natin kung seryoso ba ang administrasyon ni BBM para protektahan ang lahat ng Pilipino. Dahil sinabi niya yun sa kanyang speech na gagawin niya to dahil kailangan maprotektahan ang kahit sino sa ganitong mga threats at sa ganitong klaseng mga banta sa buhay ng kahit sino man. At hindi to pwedeng palampasin. Tignan nga natin kung talagang hindi to makakalampas o kaya aatras ba ang administrasyon na to dahil matatakot sila. Ang aasahan ko ay hindi sila matatakot. At dito natin makikita nga kung ano pa pwede mangyari. Ngayon kayo, ano sa tingin nyo? Naniniwala pa ba kayo sa mga Duterte na hindi daw nagsabi ng ganun si VP Sara? O naniniwala ba kayo na sinabi nga niya yun? At
tingin ba nyo na tama na masasampahan siya ng kaso at tingin ba nyo makukonvict siya? O, ilagay na natin ito ngayon lahat ng mga komento nyo dito sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng video at pag nagustuhan mo itong bagong set natin, please subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell na yan para ma-notify ka sa aking susunod na video. Salamat sa inyo lahat at magkita tayo muli sa aking susunod na video.